lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ibinabangga po ng mga maka Marcos at anti-Duterte forces. Ito pong mga resulta ng survey dito po sa napakalaking rally na pinangunahan po ng Iglesia ng Cristo. Kaya nga po ang tanong, no? Ito po ang katanungan natin. Sino po ba ang mas kapanipaniwala na representasyon ng mamamayang Pilipino? Yung napakalaking rally sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo o etong mga surveys? Kasi siyempre, ano po yan eh, anong tawag dito? Ito na naman po ang battle of propaganda na naman, no? Kahit po hindi po sapat sa mga tao na 'to, 'no? Hindi po sapat sa kanila na makakita ng milyon-milyon, sa buong Pilipinas po 'to, kalat po sa buong Pilipinas, Hindi po sapat sa kanila na makakita. Eh, ibig sabihin, ang mga kalaban po natin talagang, tuloy-tuloy po. Sabi nga ni VP Sara, ang laki ng budget para sa black propaganda, 'no? Ito po, itong mga survey na 'to, tignan po natin sa survey. Sige, patulan natin yung survey nila na yan na parang mas malaki ang impact na ayon sa kanila, wala na talaga yung maiba 'to, eh. Ayon sa kanila, mas malaki yung impact niyang survey na yan, talaga. Pero in a positive note po, nakita po natin na marami pong house leaders, yung iba pong mga leader ng Kongreso ay medyo tahimik ngayon, 'no? Medyo, ika nga, eh, hindi po sila mainit, 'no? Dehembokeke sila pagdating dito sa impeachment. Yan po mga yung wait and see natin sa impeachment. Ako personally, magpakilos yung Iglesia ni Cristo at kung gaano po karami yung susuporta na 'wag ma-impeach si VP Sara. Yan po usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Eto po, alam po ninyo, timing po, alam naman natin, before po 'tong Iglesia ni Cristo, nilabas po yung survey di umano na marami pong tao, sabay-sabay po yan, eh. May survey po na 41% daw ng mga Pilipino ay pabor dito po sa impeachment. 35% naman daw ang hindi pabor. So dun pa lang po, kasi ang nag-survey po nun SWS, eh. Malapit po sa katotohanan, 'di po ba? Kasi merong inaalagaan kahit papaano yung SWS, may inaalagaan po yan na SWS o Pulse Asia is either dun sa dalawa. Dalawa lang yan pong reputable, eh. The rest po, alam mo na kung kanino naglilingkod yan. Tama po yung iglesia. Kahit yan po yung pagbatayan. Yung 41% kontra sa 35%, hindi po siya overwhelming majority. In fact, yung 41%, wala pa po yan sa kalahati. So, ibig sabihin, hindi sila nagkakalayo ng ayaw ma-impeach. Tapos, meron pa pong malaking bahagi, yung wala po silang pananaw pa. Kaya tama po yung pananaw ng iglesia na magkakahati-hati po yan. Pagbatayan na natin yung survey, hindi po natin ilalayo yung mga argumento. Kinakailangan po natin sagutin sila diyan sa mga survey na mismo sa kanilang pinagmamalaki.
Ano po ba kahulugan ng 41%? Ang kahulugan po niyan ng 41%, survey ito ay wala pa po sa kalahati ang gustong ma-impeach si VP Sara. Dahil ang kalahati po 50% eh. Kung wala pa sa 50% ang gustong ma-impeach si VP Sara, di ba? Ibig sabihin, mas marami pa po yung ayaw ma-impeach si VP Sara at saka undecided. Ano po ibig sabihin ng undecided? Hindi pa po sila makapagpasya. Pero kung makikita po nila na ang idudulot niyan ay kasamaan, yun po yun eh. Magpapasya ba kayo para sa 41%? I-impeach nyo ba? Kasi yun po yung pinangangalandakan nila eh. No? Sa kasamaang palad, pinangangalandakan po nila yung 41% na yun. No? Okay. Correct. Bukod po doon, meron pa yung tsaka yun na nga eh, no? Ibig sabihin, hindi niyo i-impeach batay, no? Hindi niyo i-impeach batay sa lakas ng inyong kung meron ba talaga kayo. Pag nakita po ng mga tao, eto pa po yan eh. Pag nakita po ng mga tao na gawa-gawa lang nila yung mga ikinakaso nila kay BP Sara, lalo mag-aalsa yung mga Pilipino. Tignan po natin. Sino po ba yung mga namumuno dyan sa impeachment na yan? Gusto po ba nila nagkakagulo yung mga Pilipino? Alam niyo po, yung mga dalawa po sa 3 impeachment na naghain, Makabayan Black at yung Akbayan, pareho po yung purpose ng mga yan. Mas pabor sila na nagkakagulo ang Pilipinas. Tuwing nagkakagulo ang Pilipinas, tuwing may crisis sa Pilipinas, diyan po sila nakakapagparami ng recruitment. Napansin niyo po ba ngayon? Panahon po ni Duterte, no? Panahon po ni Duterte, wala na halos nagrarally. Pero dahil napunta po tayo kay Marcos, na eto po, taas ng bilihin, kitang-kita po yung mga anomalya, no? Kitang-kita po, maski po si Anthony Taberna na na talagang yan po ay alam natin na loyalista. Si Anthony Taberna na rin po nagsasabi na matindi po ang porsyentuhan diyan, no? Wala pong lahat po ng Pilipino ngayon alam po yan eh. Tapos walang proyekto ang pamahalaan. Ang dali pong makapag-recruit ng mga tao, lalo na po ng mga kabataan. No? Pag nagkakagulo po, sa chaos po sila. Pag may mga krisis, diyan po lumalaki yung mga bilang ng mga grupo na yan. Yang Makabayan Black at saka tong mga katropa nito ni Reza Ontiveros. Kaya okay lang sa kanila eh. No? Okay lang, impeach nyo yan. Mas gumugulo ang tao, mas maganda, pabor sa amin yan. Yun po yung titignan nyo po yung mga, kung ano yung sinusulong ng mga to. No? Okay. Halos isang grupo lang, halos isang utak lang yan eh. Kung totoo po yan, yung survey na yan, ibig sabihin, kalahati, 50-50, more or less. Kalahati may gustong ma-impeach, kalahati ayaw. Kawawa yung bayan natin. Yan yung sinisigaw ng mga Iglesia ni Cristo sa kanilang rally na wag nating pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Yan yung unity. Hindi po yung magbati si hindi po ba? Okay. Normal po yan eh. Normal po sa demokrasya yung mayroong maka-administrasyon at maka-oposisyon. Pero ang hindi po normal yung nagwawatak-watak.
yung papalalain nyo dahil sa impeachment. Yang impeachment po talaga, pagwawatak-watak yan. Yung impeachment kay Erap, nagdulot po yan ng EDSA 2, etc., etc. Okay. Yun po yan. Ha? Yan po yung inaano nila survey. Ikalawa, pagkatapos po ng INC rally, nilabas naman nila ngayon, ito pong arts dancers na nagpapakita na mas mataas si BBM kaysa kay BP Sara. Tanong, ano po purpose nung mas mataas si BBM kaysa kay BP Sara? Hindi naman po presidente si BP Sara. Ang sinusukot po dyan, ang dapat pong yung itapat, yun pong survey, kasi hindi rin naman makakaharap ni BP Sara si BBM sa eleksyon. Di po ba? Yung pong survey ni PRRD nung siya ay presidente, January 19 versus President Marcos January 2025. Yan po ang dapat nyong itapat, parehong presidente. Ganun po ang pagtingin dyan sa mga survey na yan. Kung totoo po. So itapat po ninyo yung survey ni BBM sa survey ni Tatay Digong dahil pareho silang presidente. Itatapat nyo naman yung survey ni Leni Robredo dito kay BP Sara Duterte noong 2019 para makumpara nyo yung dalawang vice president. Oh, 'di ba? Kasi iiwan po ni Tatay Digong 'yan. Ibig sabihin po ng pinagtatapat ninyo survey nung presidente si Tatay Digong, ikatlong taon niya, January, ano ang survey niya? Gaano siya kaepektibo? Hindi po pwedeng pagtapatin niyo yung president at vice president. Ginagawa tayong mga nito at ikalawa. Same process dapat, 'di ba? Same process dapat, same na survey company. Ang tanong, yan bang Octa Arts Dancers survey company na yan noong 2019? Malamang hindi pa. Paano nyo ikukumpara? Yan yung problema niyan . Okay, ikatlo, yung timing, di ba? So, nilabas to after ng Iglesia ni Cristo, planado na yan. Para titirahin nila si BP Sara, katulad nga na pagtira ni Jared. Diba? Sa pamagat pa lang sinabi, wala nagawa ang peace rally. Bagsak pa rin ang popularidad ni BP Sara. Peace rally, kahapon lang yun . Survey. Survey ba ginawa kahapon? Ganun tayo pinagluloko ng mga to . No? Lahat po talaga, etong mga to, ginagawa lang tayo, pinaiikot lang tayo . Pero ang hindi po nila kayang tapatan, ang tanong po natin, ilan ang sinurvey nyo? May milyon ba yan? Walang milyon. 1,000, 2,000, ganun lang. Tapos gusto ninyo na yung sample lang po yan , sample. Yung sample po ng survey na nagre-represent di umano. Yung survey di umano, sino ba may sabi na failure? May nagsabi na ba failure? May nagsabi? Pinapaliwanag ko pa lang po sa inyo yung ang ginagawa po nila ngayon, no? Kasi very successful. Hindi po failure, wala po nagsasabi dito na failure. Very successful po yung naganap na survey. Survey. Bura-bura. Very successful po yung naganap na
INC-led rally against impeachment ni VP Sara. Very successful po. Wala po nagsasabi na failure. Ewan ko kung saan nyo nakita yung failure na yan. Hindi ko po sinasabi yan. Ang pinambabangga nila, yung mga survey. Ngayon, sabi ko nga, kahit sa survey ninyo, hindi nyo pa rin maitatapat eh. Ini-interpret ko na yung survey na nila. So, naglolokohan lang po itong mga to. Okay. Yan po, no? Yung timing ng survey, binubulan mo lang kahapon ba nag-survey? Kung ngayon kayo magsa-survey, ibang resulta yan. Kaya wag mo gamitin na nag-peace rally pa, mababa pa rin si VP Sara. Natural, mababa yan. Wala naman naniniwala sa Octa Arts Dancer Survey, kayo lang eh. Yun po yung pagkakaiba. Wala po naniniwala kasi hindi nyo pinasok si Martin. No? Dahil Octa Arts sa dancers lang po ang nagsasabi na si Martin mas mataas kay VP Sara. Okay, ikalawa. Presidential survey ba yan? Ang tinanong ba dyan sa survey kung tatakbo si VP, kung tatakbo tong mga tao na to, sino iboboto nyo? Yun ba? Yun po ang relevant survey ngayon. No? Relevant survey po yung tanong kung ngayon may eleksyon, sino iboboto nyo? Hindi yung paglalabanin nyo yung president at vice president, etc. Sa patas na pananaw to sa survey. Hindi kayo patas eh. Okay. Pagbanggain po natin. Ano po ang mas makatotohanan na nagre-represent sa tao? Survey ba o yung milyon-milyon lumabas? Yung survey na yan, hindi nga namin nakita yan kung paano ginawa yan. Yung Octa Arts Dancer Survey, wala pa po yung napatunayan. Maniniwala kami dapat dyan sa Octa Arts Dancer Survey. Pangalan pa lang Octa Arts Dancers eh. Sino po maniniwala sa survey company mo na Octa Arts Dancers Survey Company? Dating mga mananayaw lang. Si Coach Bukbuk lang yan eh. Okay. Punta po tayo sa punta po tayo sa katotohanan ng buhay. Ano po yung mga naganap, no? Matigas po si Martin. Isa-isayin na po natin to. Ito pong mga tapos na natin yan. Ang point ko lang, hindi nyo po pwedeng ibangga sa 1.5 million, 1.8 million sa Luneta pa lang. Yung survey, kasi libo lang yan eh. O ngayon, para po tapat na tapat, nanawagan po yung mga pro-impeachment. Ito po, alam natin lahat, kahit binubola pa tayo ng mga vlogger ni BBM, alam natin na lahat na yung rally na yan ay ayaw sa impeachment kay VP Sara. Paulit-ulit na po yan. Pag hindi nyo pa po naintindihan yan. Ayaw ng rally na yan sa impeachment ni VP Sara. Kung hindi pa po naunawaan yan ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo, malamang pagkatapos ng rally, naunawaan na nila na yung rally na yan ay anti-impeachment o yan po ay laban para sa wag ma-impeach si VP Sara. Ngayon, ano po ang itatapat dyan para makita natin kung sino po, kung ano po ang mas gusto ng tao? Yung panawagan ng pro-impeachment. Yan. Aabangan natin yan sa January 18. Nananawagan po sila. Ako naman nananawagan para sa inyo. Lahat po ng pro-impeachment, sumama po kayo dito sa panawagan nila. Alam niyo mga vlogger ni BBM, yung mga vlogger na nananawagan ng pro-impeachment rally, una niyo muna kumbinsihin si Mike Abe at si Coach Jarrett.
Kasi hindi sila sumasama sa inyo, eh. 'Pag napasama niyo sila, baka maraming sumama sa inyo, 'di ba? Kumbinsihin niyo muna yung si Jared tsaka si Abby. Tambaluslos daw ako. Tignan mo, magagalit sa akin si Pastor Kibuloy niya kung bigla akong tambaluslos. Magagalit sa akin si Senator Marcoleta kung tambaluslos pala ako. Okay. Unawain niyo po ang sinasabi ko. Ako na mananawagan kasi nakakahiya sa inyo, eh. Kinukumpara niyo yung alam niyo, pakiusap ko lang, no, sana yung mga nagha-hide, wag ano po, no, kasi may mga nagme-message po sa akin na sana naman po hindi na ano yung ano, no, hindi kami naha-hide kasi hayaan niyo lang po siya. Hayaan niyo lang, maganda nga yan, eh. Kung di ko nabasa yan, di wala tayong kakantyawan. Basta hindi naman po ako binabastos o tayo binabastos. Hayaan niyo lang po kasi kayang-kaya naman natin sagutin yan. Baka batukan ako ni Pastor Kibuloy kung tambalos-los na ako bigla. Baka batuhin ako ng hopya ni Marcoleta kung bigla akong magtatambalos-los. Okay. Isa-isahin na po natin to at gumawa na tayo ng reaction dito. Katulad po nito. Kinakantyawan po itong si yung tagapagsalita po ng Iglesia ni Cristo, si Brother Edwil Zabala. No? Sabi po kasi ni Brother Edwil Zabala, spokesperson ng Iglesia ni Cristo, hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa namang napapatunayan na kasalanan. So biblical po yun kasi religious sila, eh. Bakit po biblical? Alam po natin istorya na yan, eh. Yan yung istorya na napatunayan nila, hatol yun, eh, sa mga Hudyo. Na nagkasala yung babae. Nakalimutan ko na kung anong kasalanan ng babae. Alam niyo yan siguro. Mga kwento to nung mga bata tayo, umatin tayo ng Sunday school, di ba? Sabi umatin ako nun dahil may pa-candy. Adultery. Sino pong walang kasalanan? Siya po ang unang bumato. Di ba? Kung sino raw yung walang kasalanan. Eto, napatunayan na nagkasala. Anong po ang point doon? Huwag tayong magpanghusga kasi tayong lahat ay may kasalanan. Yun yung parating ni Kristo, eh. Ngayon po, ang ganda na sinabi nito ng politiko na to, tapos sasagutin natin yung reaction nitong BBM o kung ano man to. Sabi niya, di ba, hindi tayo dapat unang bumato doon sa wala pa naman palang napapatunayan na kasalanan. Totoo po, 10 million plus po ang kabuuan ng dumalo batay po sa attendance galing sa mga lokal at distrito. Pinaliit lang ang estimate. Pwede po yan, eh. Tama po kayo kasi naroon po ako, eh. Alam niyo po kung bakit? Pag yung mga ang problema po kasi doon CR, eh. Ang haba po ng pila. So yung iba po nakakarating pa po doon sa United Nations Avenue, doon sila nakakakita ng CR. Yung ako po ay sabi na marami tumakas na, umalis na. Ang dami pong katulad ko na umalis na rin. Nagpakita sa parang ganon. Hindi rin po sila nakatapos katulad ko. Marami rin ako nakasabay sa LRT. Yun po. So 15 million sa buong Pilipinas. Grabe po, no? Totoong tao po 'yan, hindi po 'yan survey. Okay. Balikan natin 'to si Edwil Zabala.
Brother Edwil. Ang unang bumato, hindi tayo dapat unang bumato. Maganda yung punto niya, 'di ba? Kasi wala pa napapatunayan na kasalanan. Sabi po nito ni Kristan, wala pa naman daw proof na may katiwalian na ginawa si Sarah. Ha? Ano tawag mo sa fake, fabricated, and fraudulent receipts that were submitted by her office plus all the other anomalous transaction? Curious ako kung talaga naniniwala ang mga INC members sa logic ng taong ito. INC members, tinatanong kayo, naniniwala daw ba kayo sa spokesperson ninyo? Alam mo, eto problema ng mga tao na to, no? Hindi nila alam. Wala silang ideya sa kultura ng Iglesia ni Cristo. No? Wala silang ideya sa kultura ng mga kasapi ng Iglesia ni Cristo. Pinagdududahan, no? Yung mga INC member daw po ba, kayo po ba raw ay naniniwala talaga sa logic ng inyong spokesperson, si Brother Edwil Zabala? Antindi, no? Iyon yung problema, no? Kaya ako, basically, ang binabanatan ko lang po, yung mga kapwa ko Katoliko, kaparian. Hindi ako bumabanat sa ibang relihiyon kasi wala akong ideya ng culture nila. Ako alam ko yung culture na naming mga Katoliko. Antindi. Bakit napatunayan nyo na ba na may kasalanan si BP Sara? Korte ka ba? Hindi ka nga korte. Biruin mo, tinatanong nyo sa INC member, hindi po yan katulad nating mga Katoliko na pagdududahan nila, spokesman. Doon pa lang, malayo na kayo. Di ba? Doon pa lang, ang layo nyo na sa katotohanan. Sinasabi nyo na pagdududahan nila yung spokesperson nila. Okay. Ito naman po ang sinabi ni Laila de Lima. The numbers don't lie. Marami na nanawagan na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bumagsak na ang kanyang ratings at mas malakas na ngayon ang boses ng sambayan ng Pilipino. Pakinggan ng taong bayan, impeach BP Sara now. Yan ang sabi ni Laila de Lima. Pakinggan daw natin ang taong bayan. Tanong ko sa iyo, Laila de Lima, kasi marami na raw yung nananawagan na impeachment, bumagsak na raw yung rating ni BP Sara ayon sa survey. Yung nananawagan ng impeachment ayon sa survey, numbers don't lie ayon sa survey. Tanong ko sa iyo, Laila de Lima, yung ba nag-rally kahapon na milyon-milyon, 15 million sa buong Pilipinas ang lumahok sa rally ayon sa bilang ng iglesia? Tama ba? Baka mali ako ng paningin. Iglesia ba yung nagsabing 15 million? Tanong Laila de Lima, hindi ba sila ang sambayan ng Pilipino? Hindi ba sila sambayan ng Pilipino? Pag Iglesia ni Cristo ba, hindi lang po Iglesia ni Cristo ang tao ron. Marami pong hindi Iglesia ni Cristo naniniwala po na hindi dapat ma-impeach. Hindi estimate po yan ng mga tao lang. Yung official million, di ba? Palagay na nating mga 10 million. Hindi po yan lahat iglesia lang. Marami po ang labas sa iglesia. Ngayon, ang tanong ko sa Laila de Lima, hindi ba sila sambayan ng Pilipino? Pag iglesia, palagay na natin 2 million. Pag iglesia ba ni Cristo, hindi sila kasama sa mamamayang Pilipino? Exempted sila. Yan yung sinasabi ko sa inyo, yung survey versus actual na tao. Actual na tao po ito.
Pinagdududahan nyo yung mata ninyo. Okay. Eto po, bagsak si Inday, sa Mindanao na lang siya malakas. Check nyo ang region. Iiyak na naman. Ayan. Eto po yun, Octa Arts Dancers. Sa Mindanao, palagay nyo ng totoo yan. Yun po ang isa sa dahilan kung bakit nagdadalawang isip po ngayon yung mga congressman at mga politiko na sumuporta sa impeachment. Dahil po, napakalakas ni BP Sara sa survey na to ng Octa Arts Dancers na. Napakalakas po ni BP Sara sa Mindanao, Visayas. Imagine niyo po, wala po akong nakita. Wala po akong nakita na politiko na ilang taon nang binabanatan. Taon na po. Wala pa po ako nakitang politiko na nakasurvive sa ganyang uri. No? Kung talagang wala pong supporter ang mga Duterte, wala pa po ako nakitang politiko na nakasurvive sa ganyang uri. Tandaan nyo po, wala pang isang taon si Jejo Marbinay, buhat po ng sinalang nila sa black propaganda, buhat po ng sinalang nila sa paninira. Wala pang isang taon si Jejo Marbinay, bagsak yung popularity. Nakikita po natin ngayon ilang taon nang sinisiraan yung mga Duterte. Nagsimula noong 2023 nung budget hearing. Unang binanggit niyang 125. Pero hanggang ngayon, buhay na buhay pa po. Hanggang ngayon, siya pa rin po yung nangunguna sa pinaka gusto ng tao na mahalal bilang Pangulo. Thank you very much kay Shinhari na nagbigay sa atin ng $3 na pangkape. Okay. Kaya sabi ko nga sa inyo, siya lang po yung tangi talaga eh. Sa pagkakatanda ko, dalawa yung nasalang na pangatlo to sa BP Sara. Na matindi very popular tapos bagsak. Si Villar, tsaka to si Jejo Marbinay. Pero si BP Sara lang po yung solid kasi meron siyang Mindanao, meron siyang Visayas. Na talagang magsosolid. Yung mga Bisaya, putya, hindi nyo mga tatawaran. Political force sila, hindi na nila bibitawan. Yung mga taga Mindanao, nakita po nila na isa silang malaking puwersa. Parang INC. Isang malaking puwersa ang INC, ang Mindanao Vote. Hindi na po pwedeng mag-isip yung mga tao na wala silang pakialam sa Mindanao. Naranasan ng mga taga Mindanao na magkaroon ng presidente at maganda para sa kanila. Pagkatapos ng maging wala na kagad. Okay, tuloy natin. Tiniyak ni Crispin Remulla na hindi makaka-apekto ang rally ng Iglesia ni Cristo sa investigasyon ng NBI sa sinasabing naging pagbabanta ni BP Sara. Nakita nyo lahat ngayon, no? Labasan po ngayon. Isang araw after ng si Remulla naman yung lalabas na yung investigasyon, yung resulta ng investigasyon namin sa pagtatangka ni BP Sara sa buhay ng presidente, ng First Lady. Labasan sila. No? Labasan sila. Nilalabas po nila sabay-sabay din eh. Wala na kayong masasway. Alam niyo po, kung ang inaasahan ninyo yung mainstream media, sa totoo lang po, kahapon lahat ng tao naghanap. Bakit walang live yung mga mainstream media? Naka-live po yung mga vloggers, lalo na po yung mga Duterte vloggers. Naka-live po yung new ng 25, channel 25.
Ano na nga, Net 25, no? Net 25. Asan po yung mainstream media? Wala. Hinahanap po ng tao. Asan yung mainstream media, yung malalaki? Yan ang aasahan nyo na mag-ano sa inyo? Magdadala ng inyong SMNI ba? Nag-live ba SMNI? Yan ang aasahan ninyo na ano na yung mga ABS-CBN, TV Patrol, News 5 at saka GMA ang aasahan ninyo na magdadala ng propaganda nyo laban kay BP Sara. Hindi kayo mananalo sa social media dahil ang social media mayat maya. Okay, Miss Judge, 125 pesos. Thank you very much. Tuloy natin. Dapat sinasagot natin 'tong mga 'to. Ayan. Sabi po, ito po ang problema nila, no? Nagdeklara din po 'to si nawawala yung mga eto. Sabi po ni Representative Martin Romualdez, ito po talaga ang pinakaano si Martin Romualdez talaga ang talagang pag nakatodo. Nakatodo na to, wala nang atrasan kasi once na maging president si BP Sara, ito talaga ang puputokan niya. Galit na galit si BP Sara dito dahil eskema niya lahat yan. No? Pakana lahat ni to Martin Romualdez. Kita niyo lahat ng paninira nagmumula sa House of Representatives at binubuhat ng mga media. Sabi ni Martin Romualdez, matatag pa rin. Nagsalita na po yung palasyo, no? Hindi lang po si President Marcos. Pinadaan niya po sa kanya ES Bersamin. Hindi po nagbabago yung posisyon ng palasyo. Anti-impeachment pa rin ang palasyo. Pero si Martin po kasi, wala pong kapag-apag-asa to eh. Pag si BP Sara po ay hindi po natanggal, hindi po na-impeach, makakatakbo siya, wala tong kapag-apag-asa maging presidente o maging prime minister. Sabi po ni Martin Romualdez, let this be our promise. Public trust is sacred and this house will never betray it. Sa mga umatake sa atin para tumigil tayo sa mga investigasyon, may mensahe tayo sa kanila. Itutuloy natin ang trabahong iniatang sa atin ng mamamayan. Hindi tayo atras sa anumang laban para sa bayan. Intindi, no? So, wala po, hindi po sila titigil yung Quadcom po. Tuloy-tuloy po ang investigasyon. In fact, nakakulong na po ngayon si Wilkins. Pinalipas lang daw yung Pasko. Si Grijaldo nakakulong, si Wilkins nakakulong. Kaya tuloy po. Kaya po tuloy ang mga investigasyon. Grabe, no? Hindi susuko talaga si Martin. Ngayon, sabi ko nga nung kagabi, no? Kinakailangan mamili talaga ni President Marcos. Kung siya po ay for survival, gusto niyo bang maging gusto niya bang ma-survive niya hanggang 2028 or mag-all out support siya sa kanyang pinsan at kasama siya ng pinsan niya na posibleng ikabagsak, no? Okay. Ito po. Sinasabi mo Congressman Martin Romualdez, Speaker. Ang sabi mo, ginagampanan nyo lang yung trabaho nyo kaya tuloy kayo sa pag-imbestiga. Ito po ang abogado, magaling, INC. Ayan sabi nyo, itutuloy natin ang trabahong iniatang sa atin ng mamamayan. Ito po sabi ni Marcoleta dun sa speech niya, no? Papaalala ko lang sa iyo. Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwari lang na korte. Yung mga chairman na 4 na committee doon, wala ni isang abogado. Sa halip na unahin ang kapakanan ng mamamayan sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin sa ekonomiya, panlipunan, panseguridad, korupsyon, katiwalayan,
Bakit ang inuuna ay usigin ang isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Mr. Speaker, direkta po kayong kino-question ng magaling na abogado, congressman at magiging senador. Sabi nyo, kaya kayo mag-iimbestiga dahil yan po ay tungkulin na iniatang sa inyo ng mamamayan. Hindi po. Hindi po kayo korte, hindi po kayo piskal, nagkukunwari lang yung mga katulad yung congressman na korte. Nagkukunwari. Alam niyo, hindi naman po tumatakbo si Anthony Taberna. Wala pong immaterial po siya sa pinag-uusapan natin. Kaya ko lang po nabanggit si Taberna dahil mismong ano siya, isa siya sa pinakasikat na loyalista. Ang point ko lang doon, kaya ko siya binanggit, maging ang mga loyalista, pinupuna yung mga katiwalian sa gobyerno. Yun lang po. Wala po ako sinasabi na susuportahan natin si Anthony Taberna. Hindi naman siya kandidato. Kumbaga, pag nagsalita po eto nga, dilawan, alam natin si Professor Cielo Magno. Alam nating dilawan yan. Bakit natin kinukot paminsan-minsan? Tama eh. Tayo po, alam natin na hindi natin kakampi, pero kung tama po ang sinasabi, bakit po natin ipagkakait sa inyo? Nasabihin sila kung tama naman. Ang point ko dun, kakampi na nga nila eh. Yeah? Kakampi na nga nila eh. Nasasabi pa na may anomalya, merong nakawan. Yan po, Mr. Speaker. Between you na sinasabi nyo na yung investigasyon nyo ay iniutos sa tungkuling iniatang. Between Speaker Martin Romualdez na nagsasabing tungkuling iniatang sa inyo yung pag-iimbestiga versus Marcoleta na nagsasabing ang investigasyon nyo ay ginagawa nyo korte, hindi naman kayo piskal, hindi naman kayo korte, nagkukunwari lang. Dito kami kay Senator Marcoleta, araw-araw maniniwala kesa sa inyong Speaker Martin Romualdez. Okay, alam niyo po, sa katapusan, ang mga congressman, alam na po nila yan eh. Pag hindi natanggal sa posisyon si BP Sara, mananalo siya na presidente sa 2028. Nakuha nyo? Alam na nila yan. At kadalasan po sa mga congressman, baliktarin. Wala pong congressman bibihira po yung congressman katulad nila Ungab. Siyempre, talagang mga taga Davao yung mga yan. Nananatili po, sabi nga, ilan na lang sila eh. Ilan na lang silang kakampi ni Duterte na congressman. Si Ungab, si Paulo, sino pa? O si Cardema. Wala na. Ganyan po yung ugali ng mga congressman. Matagal na pong panahon yan. No, hindi na po bago yan. After po ng 2025 election, ngayon po kasi ang sinasabi po, si Abante pa to ha. Tignan nyo po yung sabi ni Abante. I don't think we should even tackle the impeachment complaints now. The fact that the election is quite near, it's better if we defer the impeachment complaint and file it in the new Congress. Nakita nyo si Abante pa yan? Si Abante pa nagsabi na sa tingin ko hindi na natin dapat i-file ngayon ang impeachment. Dapat sa next Congress na. Alam nila eh, para anytime. Kasi pag once ikaw ay nagpakita ngayon na ikaw ang nangunguna sa impeachment, mahirapan kang bumaliktad at tatanggapin ka ni BP Sara. Ngayon pala nag-iisip-isip na yan. After ng 2025 election, wala na matitira dyan. Kasi wala na eh, tapos na eh.
Finish na yan. The president will be a lame duck president. Martin Romualdez, pag tinignan, ano pa itutulong niya? Ngayon, makakatulong siya ngayon, 2025, major election, bubuhusan niya ng pondo. After manalo yung mga congressman na yan, kung mananalo sila, ano pa pwedeng itulong ni Martin sa kanila sa 2028? Hindi na. Magsisipsipan na yan sa mga sa pinakamalakas na kandidato sa susunod. Yan po ang problema ni Martin Romualdez ngayon. Pag nag-all out siya, BBM and Martin Romualdez, wala na kayo eh. Wala nang continuation. Isinusukan na kayo ng mamamayang Pilipino, yung pamilya ninyo. Never again kaming mabubudol. Yan lang po ang ating topic. Pwede